Good morning! Today is Saturday and Sunday and Kubos Day. Gawa po tayo ng kubos ragag. Pinaghalo ko lang po yung flour number 2 at flour number 1. 2:1. Dalawang flour number 2 and 1 ng flour number 1. Naglagay lang ako ng salt. Mix lang natin muna ang flour at saka yung salt. At gagamit tayo ng warm water. Ako kasi tansya-tansya lang din ako sa water. Add pa tayo ng water hanggang sa makuha natin ang kanyang smooth texture. Mix lang po natin ng mabuti hanggang mag-smooth siya. Kailangan walang buo-buo ng matira. Mix lang natin ng mabuti at pag ganyan ng soft smooth na siya, rest lang natin siya ng 30 minutes. Okay na yan. Painitin lang natin ang ating tobay. Make sure lang natin na mainit na talaga siya bago tayo mag-umpisa. Ito yung tobay nila. Pinag-aanuhan ng kubos. Start na tayo. Nag-ready na pala ako dito ng mozzarella, labna, cheese, cream cheese, at saka itlog, tsaka ng patatas. Kasi meron din may gusto ng may cheese, ng merong patatas, merong za'atar at labna. Gora bells na tayo. Gawa na tayo ng cubes ragag. Sa kitchen tissue, maglagay lang tayo ng oil. Ipahid natin sa tobay. Ready ko na rin ang paglalagyan natin ng cubes ragag. Para malaman kung mainit na. Isa tayo guys. Nung una, na hindi ako, nakakita ko ng mga gumagawa nito, parang ang bilis-bilis silang gawin. Sabi ko, ang bilis lang palang gawin. Pero nung sinubukan ko na, promise guys, sobrang hirap. Sobrang init sa kamay, sobrang init sa mukha. Grabe talaga. Sobrang hirap. Marami akong pagkakamali. Sinubukan ko ng sinubukan. Ganun naman talaga. Wala naman nag-uumpisa sa magaling agad. Siguro mga mag-iisang buwan pa lang akong gumagawa nitong kubos ragag. Sobrang hirap niya talaga. Tanggalin lang natin sa ibabaw. Kasi ayaw ng mga boss ang makapal. Yan, tinatanggal to sa ibabaw. Sabi ko, mabilis lang gawin kasi parang lumpia wrapper lang siya sa atin sa Pilipinas. Pero nung sinubukan ko nang gawin, legit ang hirap. Kasi yung iba hindi gumagamit ng kamay talaga ang gamit. Nanonood ako ng nanonood. Gabi-gabi ko talagang pinag-aaralan kung paano siya gawin. Gumagawa ako, minsan matigas, minsan watak-watak, hindi siya buo. Pero ngayon, gawa naman tayo ng kubos ragag na may egg and cheese. Let's go! Lagay lang tayo ng dough na ginawa natin. Sahin lang natin siya sa tobay. Sobrang hirap niya talaga guys nung una. Kaya ako nagkakapekas dahil sa sobrang init ng paggawa ng kubos ragag. Pero dahil ito ang mga paboritong almusal ng mga amo, at saka sa Sabado at Linggo lang naman ito ginagawa. Ganyan lang po at gusto nila manipis. Kaya tinatanggalan sa ibabaw yung mga sobrang
dough. Hintayin lang siya na maluto, tanggalin ang ibabaw para magnipis kasi yun ang gusto ng mga boss. Yung manipis talaga na manipis. Literal na manipis. Kaya tinatanggalan sa ibabaw. Pero sobrang sarap talaga nito, partneran ng karak or chai halip na tinatawag, tea milk. Karak ang tawagin sa kanila. Naglagay lang ng egg. Ilatag lang natin yan hanggang sa ma-covered ang kubos. Lalaparin lang hanggang sa maluto ang egg. At maglalagay na ng cheese. Cream cheese. Kahit anong cheese. Minsan naman pwede rin gawin gumawa ng labna with za'atar. Minsan naman ginagawa nila ito ng cheese, mozzarella, and patatas uman or patatas lang. O kaya naman minsan yung parang bagoong. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito sa kanila. Yung parang bagoong. Nilalagyan nila yan ang mga inilalagay nila sa ibabaw ng kubos ragag. Pero dito mas gusto nila, ayan, egg, cream cheese, at saka ng mozzarella. Ganyan lang. Promise, masarap talaga siya. As in, makakaisa ka pa. Pag kami nag-aalmusal ay kulang ang isa talaga. At yan lang po ang ating kubos ragag. Thank you, buyers!